Of course, panahon ng Kapaskuhan at panahon ng pagtanggap at pagbibigay ng regalo. Okay? Pero ngayon, gusto kong pag-usapan natin, hindi Christmas gifts, kundi Christian gifts. Okay? Pakisabi ng malakas, Christian gifts. Kasi hindi ito pang Pasko lang. Ito dapat ay araw-araw na regalo natin, hindi lamang sa ating sarili, kundi regalo natin sa ating kapwa. Ito ay makikita sa Luke 10, verse 25 hanggang 37. Pero basahin lang muna natin yung unang bahagi. Luke 10, verse 25. Sabayan niyo ako magbasa. Isang dalubhasa, expert, sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Ano yung kanyang panubok na tanong? Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya, verse 26, binalikan din siya ng tanong ni Lord, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Verse 27, sumagot ang lalaki, ibigin mo, sabihan niyo ako magbasa, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 28, sinabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yon at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Verse 29, upang wag siyang lumabas, nakahiya-hiya. Napahiya kasi siya. Kasi parang sinasabi ni Lord, alam mo na pala, tanong-tanong ka pa. So nag-follow up question siya at sabi niya ay, sino naman ang aking kapwa? Sino naman ang aking kapwa? Pagkatapos niyan ay may sinabing pangyayari o kwento ang Panginoong Hesukristo. Mamaya natin itutuloy. Okay, pakisabi ulit na malakas, Christian gifts. Mula dito, sa dalawang napakahalagang utos. Ano yung dalawang pinakamahalagang utos? Unang-una daw, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay, ito yung regalo, ito yung gift na mahalaga na mayroon tayo sa buhay. Una is intimacy. Pakisabi ng malakas, intimacy. Pangalawa, mercy. Intimacy is your gift to yourself. Mercy is your gift to other people. Ano uli? Yung intimacy, regalo mo yan sa sarili mo. Yung mercy, regalo natin sa ating kapwa. Saan galing yung intimacy, Pastor? Tingnan nyo ulit sabi nung mama, ano po ang dapat kong gawin? Ano ba ang utos? Sabi ng Panginoon, ano ba ang nabasa mo? Tapos sabi niya ay, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Mahalin mo si Lord ng todo-todo. Ngayon, ganito. Pag sinabing mahalin si Lord ng todo-todo, actually may iba-ibang paraan naman yan, pwedeng sa pamagitan ng ministry. Isa yon sa expression ng pagmamahal sa Panginoon. Isang application ng verse na to para masabi mong mahal mo si Lord, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, ay sa pamagitan ng ministry. Okay? Pero, ang isa sa napakagandang pamamaraan na mai-apply natin, itong verse na to, na nagsasabing mahalin natin siya ng todo, ay through intimacy. Pakisabi ng malakas, intimacy. Ano ba ang ibig sabihin ng intimacy? Tingnan nyo muna itong definition ng dictionary. Pag sinabing intimate daw, marked by very close. Pakisabi ng malakas, very close. As in, dikit na dikit. Close na close. Marked by very close association, contact, or familiarity. Yung pala ang ibig sabihin ng intimate. Yung pala ang ibig sabihin ng intimacy, ibig sabihin, you are super close. Halimbawa, ganito, meron tayong mga tinatawag na intimate friends. Ang ibig sabihin nun, very close friends. Okay? Meron tayong tinatawag na intimate wedding. Ibig sabihin nun, ay ang mga bisita, yung mga tao lang na mga malalapit sa'yo. Yung mga taong pinaka-malalapit sa'yo. Pag sinabing intimate kasi, ibig sabihin nga niyan ay very close. Ngayon, mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. Alam nyo ba kung bakit may Pasko? Kasi gusto ng Panginoon maging intimate tayo sa Kanya.
Okay, ganito. Mayroong nagtanong, is God near or far wherever you are? No. Is God near or far? Malayo ba si Lord? O malapit si Lord? Well, ganito ang tamang sagot, God is both near and far. He is far because He lives in the heavens, but He is near because He lives in my heart. Amen? Amen? Ano ba si Lord? Malayo ba siya o malapit? Malayo siya kasi nakatira siya sa kataas-taasan, sa langit. Pero malapit din siya. Bakit? Nakatira siya sa puso ko. Amen? Ganun pala si Lord, no? Kaya nga ang tawag dyan sa theology ay transcendence and immanence of God. Pag sinabing transcendence, ibig sabihin si God ay kataas-taasan. Pag sinabing immanence, galing sa salitang im nga na parang Emmanuel, pag sinabing immanence ay, ang ibig naman nung sabihin, ang lapit-lapit ni Lord. Okay, maliwanag? So si Lord pala, kataas-taasan siya, pero at the same time, ang lapit-lapit din niya sa mga tao na naniniwala sa Kanya. Amen ba doon, mga kapatid? Parang ganito yan, parang ganito, no? Kung nung Old Testament, ang pag-uusapan, ano ba si Lord nung Old Testament? Si God, parang ganito, it's a very high God. No? Pag sa New Testament naman, siya ay malapitan na Diyos. No? Tapos, dumating naman ang Holy Spirit, bumalik si Jesus sa langit. Ngayon, mayroon na pong Trinity. At dahil may Trinity na, kaya tatakbo naman daw si Trillanes sa susunod. No? Ano ang ibig natin sabihin dito? Ganito, no? Pag si God the Father, ang pinag-uusapan, ay siya ay God over us. God above us. Amen? Pag naman si Jesus, He is God with us. Yun nga ang ibig sabihin ng Emmanuel. Pero ang Holy Spirit, God in us. God above us, God beside us, and God in us. No? May kulang pa ba doon, mga kapatid? Alam mo, kay Lord, sapat na. Amen? Amen? Kaya nga sabi ko nga, yung intimacy, regalo natin sa ating sarili. Ulitin ko ang closeness sa Panginoon, dapat huwag mong pakapapayag na wala ka niyan. Irigalo mo na yan sa sarili mo, bigay mo na yan sa sarili mo, kapatid. Bakit sayang naman? Kasi ganito, pwede kang maging intimate kung saan-saan at kung kani-kanino. Tama? Tama? Ngayon, ang malaking tanong, yun bang intimacy ko nagdadala sa akin ng blessing o nagdadala sa akin ng curses? Okay, kasi po pwedeng yung intimacy na pinipili natin ay nagiging parusa pa natin sa ating sarili kaysa regalo natin sa ating sarili. Are you following? Hello, are you following? Bakit? Halimbawa, ganito pakinggan nyo mabuti ito. No? Kasi what you are intimate with can be either a blessing or a curse to you. Kung saan ka, kung ano yung pinaglalaanan mo, yung ano yung closeness mo, anong ibig ko sabihin? Halimbawa, ang intimacy mo, pambira, masyado kang intimate sa gadget mo, sa cellphone mo. First love mo yata, ginawa mo na yung cellphone mo. Katabi mo sa pagtulog. Nilalagay mo pa rito. Tapos pag gising mo, yun ang tinititigan mo. Tapos, bago ka matulog, yun pa rin tinititigan mo. Kumakain ka na't lahat, doon ka pa rin nakatitig. Tapos yung iba, nagsi-CR, doon pa rin nakatitig. Naliligo, doon pa rin. Nagbubuhos na ka ganun, para hindi mo basa. Hey, anong epekto sa'yo? Di ba? Kasi baka super close ka na sa mga kung ano-anong mga bagay, pero kumusta ka na? Ano na ang effect sa'yo? Mas sumasaya ba talaga? Mas gumaganda ba talaga ang buhay mo? Mas nag-i-improve ba yung takbo ng buhay mo? Kasi nga, yun kung ano yung pinipili natin, na kung saan tayo nagpapakaabala, kung ano yung kanino tayo super close, yun pala magdi-determine ng blessings o curses sa buhay natin. Are you following? Hello, are you following? Yung salita rin na intimate, no? Ito pa, sabi ko kanina, what? Pero pangalawa, who you are intimate with is either a blessing or a curse to you. Who? So kung sino, yung kanino ka super close, ano yung ginagawa mo? Ito ba napapalapit ka sa Panginoon? Ito ba napapabuti ka o hindi? Mayroong mga klase ng intimacy. Of course, sa relasyong mag-asawa, yun ang legit na intimacy, yung tinatawag nating sexual intimacy. Pero may mga pumapasok sa sexual intimacy na sa maling paraan. Kaya po pwede itong magdulot ng hindi maganda sa ating mga buhay. No? Halimbawa, ay bakit gano'n? No? Kasi alam niyo, sabi ng Panginoon, sa sexual intimacy, ang dalawang tao magiging isa. Okay? Ang dalawang tao magiging isa. Hindi na sila dadalawang tao ngayon, kundi sila ay iisa na. So, ang nangyayari pala,
mayroong mga, bakit ganun? No? Na-involve ako sa ganito sexually. Tapos bakit may ang laki-laki ng epekto sa buhay ko? Tapos minsan pa may epekto sa pamilya. Bakit nakagulo sa buhay ko, nakasira? Kasi nga, yun po pala yun na pwedeng magdulot ng hindi maganda sa buhay natin. Hello, maliwanag mga kapatid. Halimbawa, minsan may mga kabataan na nagsasabi sa akin na, Pastor, hindi naman ako ganito eh. No, kaya lang, namolestya ako dati ng homosexual. Ngayon parang, mayroon na rin may appeal na rin sa akin, yung kapwa ko lalaki, kapwa ko babae. No? Bakit? Hindi naman ako ganoon, no? Kasi nga mayroon ngang pagkakahawa. Mayroong nadala kasi nga yung dalawa naging isa. Are you following, mga kapatid? Kaya ang ingat sa intimacy. At ang best na intimacy ay intimacy natin sa Panginoon. Amen? So dapat pipili ka na rin lang yung intimacy, yung regalo mo sa sarili mo. Hindi yung parusa mo sa sarili mo. Maliwanag ba? Tingnan natin tong verse na to Exodus 33 verse 11. Exodus 33 verse 11. Thus, the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. Wow! Ano raw klaseng relasyon ni Moses kay God? Come on. Kagaya ng pakikipag-usap ng kaibigan ng isang tao sa kanyang kaibigan. Wow, kung mag-uusap na sila ni Lord, ano raw? Facebook to Facebook ba? Hindi. Face to face. Amen? Yun ang sinasabi natin na intimacy. Yung ang ganda ng relasyon, you are close to God, mas nararamdaman mo si Lord, mas nararanasan mo siya. No? At alam mo, mas kumikilo siya sa buhay mo. Bakit? Kasi nga mayroong ganong closeness. Mga kapatid, yun ang gusto ng Panginoon. Okay? Ulitin ko, bakit may Pasko? Kasi gusto ng Diyos maging malapit sa Kanya ang mga tao. Pakinggan nyo mabuti ito. Si Lord Jesus, bumaba mula sa langit, pumunta rito sa lupa, upang nang sa ganon mapalapit ka sa Kanya. Kaya naman, utang na loob, please naman, wag mo namang antayin na mapunta ka pa sa langit bago ka pa mapalapit sa Kanya. Ha? Hello? Unless na talagang yun ang gusto mo mangyari, sige, mauna ka na. No? Pero, imagine, bumaba na nga si Lord, pumunta siya rito sa lupa para tayo mapalapit sa Kanya, tapos ikaw, aantayin mo pang mapunta ka sa langit bago mo masabing close ka na sa Kanya. Ngayon pa lang, nasa lupa ka pa, i-practice mo na ikaw ay close sa Panginoon. Na-i-enjoy mo yung presence niya. Amen? Dito pa lang sa lupa. Pag-isabi ng malakas, intimacy. Sino gusto maging intimate kay Lord? Come on. No? Dalawang bagay, ayon doon sa verse na to. Unang-una, balikan nyo yun, verse 27, sabi niya, mahalin mo ang iyong, pag-isabi ng malakas, iyo. Malakas na yun? Iyo. Okay. Sa English, love the Lord your. Pakisabi ng malakas, your. Love the Lord your God. Ibig sabihin, pag sinabing your, personal. Pakisabi ng malakas, personal. Intimacy with God is always personal. Pakisabi po ulit ng malakas, personal. Ibig sabihin, pag personal, hindi yung napasama ka lang, napasabit lang, hindi. Alam niyo, ang totoong pagka-Kristiyano, laging personal. At lagi nating sinasabi dito sa church, ano ba itong ginagawa natin dito? Hindi tayo nag-gather dito para mangrelihiyon. Andito tayo para sa isang relasyon. Nung dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, idiniklara ang Pilipinas na Kristiyanong bansa. Maramihan. Pero ang malaking tanong, yung mga Pilipino ba nagdesisyon ng personal na gawin nila si Kristo na Panginoon ng kanilang buhay? Kaya tayo naturingang mga Kristiyano, natawag ng mga Kristiyano, pero hindi naman totoong mga Kristiyano. Bakit? Hindi pinipersonal ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Amen? Ngayon, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya, tayo raw maging personal ang ating pagsunod at ang ating pananampalataya sa Kanya. Dapat pala, ang isang tao, tama lang yan, na nag-uumpisa ka na, okay, basta ako, dumalaw lang, pumunta lang dito, kaya sumasama lang, nakikisama lang, okay lang yon, okay lang mag-umpisa ganon. Pero dapat pala, dumating tayo sa lahat ng point ng buhay natin na nagdesisyon tayo, basta ako, Lord, nagdidesisyon, you are my God. Basta ako, Lord Jesus, nagdidesisyon, you are my Lord. Jesus is my Lord. Amen? Personal na desisyon yon. Wala makakagawa nun para sa'yo. Pwede kang ma-invite ng katabi mo, pero ang pagdidesisyon, kung magiging Panginoon mo si Jesus o hindi, desisyon mo yon. At doon nakabase ang pagtingin sa atin ng Diyos.
yung ating personal na choice. Pakisabi ng malakas, pakitignan yung katabi, pakisabihan, it's your choice, bebe. Choice natin yan, no? Personal choice. Hindi pwedeng magdesisyon yung kaibigan mo dyan, hindi pwedeng magdesisyon na asawa mo, hindi pwedeng magdesisyon yung magulang mo, ikaw personal na magdedesisyon. Kung si Lord ay Lord mo. Amen? Kung siya ay God ng buhay mo. So sino ba ang Diyos ng buhay mo? Lord, Diyos ba talaga kita? O ano lang, sumisimba lang ako? Lord, Diyos ba talaga kita? O ano lang, sama-sama lang ako? Mahalaga, dumating tayo sa point, Diyos natin si Lord sa buhay natin. Amen? Amen? Personal. Pero hindi lang personal, dapat ay impartial. Pakisabi ng malakas, impartial. Bakit? Kasi sabi niya, love the Lord your God with all. Pakisabi ng malakas, all. Pakitingin ng katabi, pakisabihan, all daw. Oh, dapat ay lahat-lahat. Buo. Pag sinabing partial, ano ba ibig sabihin ng partial? Di ba yung ano lang, mayroon lang bahagi. Tama? Tama? Sumusunod ka ba kay Lord? Slight lang. Ano? Nananampalataya ka ba talaga kay Jesus? Medyo. No? Binigay mo na ba buhay mo kalahati? Anong kalahati? Kaliwa, kanan? No? Hello? Kaya nga sinasabi natin, hindi pwedeng Kristyanuhan kasi ang Kristyanuhan napupunta sa langit-langitan. So dapat ay buo, hindi partial. Right? Kasi sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. So, gusto natin ng closeness sa Panginoon, gusto natin siyang mas maranasan sa buhay natin, mahalin daw natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Okay lang, nag-uumpisa tayo na slight hanggang sa naging kalahati, pero dapat ang goal natin lahat at umabot tayo sa lalong madaling panahon na alam mo si Lord talaga number 1 sa buhay mo. Amen? Na alam mo, mahal na mahal mo talaga ang Diyos at buong puso mo, at buong buhay mo ay alam mong para sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Amen. O sinong gusto na makadevelop ng kanyang intimacy sa Panginoon? Bigyan ko kayo ng ilang tip ha, ilang tip. Unang-una, believe. Pakisabi ng malakas, believe. Gamitin mo ang mind mo at ang heart mo sa pagbibilieve. Kung talaga, di ba? Nag-uumpisa yan sa paniniwala at pagtitiwala. Saan ka nakakita ng isang tao na close siya sa isang tao na hindi naman niya pinagtitiwalaan at hindi niya pinapaniwalaan? Hello? Tayo na ha? O sige, tayo na. No? Mahirap magkaroon ng relasyon ng walang tiwala. Tama? At ng walang paniniwala. Amen? Ganon din naman. Importante, meron kang personal na paniniwala sa Panginoong Hesus na siya ang Diyos mo, siya ang Panginoon mo, siya ang tagapagligtas mo. Ang mga sinasabi niya sa kanyang salita, pinangahawakan mo, ang mga pangako niya, pinagtitiwalaan mo. Importante, believe. Pag-isabi ng malakas, believe. Pangalawa, pray. Pag-isabi ng malakas, pray. O sino ulit gusto ng intimacy? Alam mo, kung gusto mo maging close sa Panginoon, ay kailangan nakikipag-usap ka sa Kanya. Saan ka nakakita ng mag-close daw pero hindi nag-uusap? Di ba? Ay, ano yan? Best ko yan, best. Best na best kami yan. Kailan kayo huling nag-uusap? Mga 10 years ago. Close ako kay Lord. Talaga? Kailan ka huling nag-pray? Hello? Dapat, ang tao na mayroong closeness, nakikipag-usap. Amen? Kaya nga di ba sabi ko, meron tayong prayer times, meron tayong prayer items. Meron na ba kayo noon? Hello, meron na ba kayo noon? O, di ba? At kapag may prayer time ka, habaan mo naman, quality time naman kapatid. Ha? Hindi yung parang ano lang, nagpa-check lang ng attendance kay Lord. Okay? Dapat pala ay talagang nakikipag-usap tayo sa Kanya ng buong puso. Ilabas mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Magsumbong ka sa Kanya. Isumbong mo yung katabi mo. Yung asawa mo, Lord, kunin mo na. Hindi, wag naman ganon, ha? Wag ganon. Wag ganon. Pero dapat matuto tayo na mag-pray talaga, ilabas mo lahat ng sasaloob mo sa Panginoon. Amen? Pray. Kasi ganon, para maging close tayo sa Panginoon, mas maranasan natin siya, dapat nakikipag-usap tayo. Read your Bible. Meditate on the Word of God. Ang salita ng Diyos, kasi love letter niya yun sa atin. Amen? Hindi ka lang basta nagsasalita sa Kanya, binabasa natin kung ano ang Kanya sinasabi sa atin para
ma-develop pa yung relationship natin sa Kanya. Yung iba, ang tamad mag-meditate, no? Ang tamad mag-meditate ng Word of God. Kaya nga, paano masasabing love the Lord your God with all your mind, buong isip, kung ayaw mong gamitin ang isip mo sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita? Di ba? So, mag-meditate ng Word of God. Ano pa? Follow. Pakisabi ng malakas, obey. Dapat sumunod sa Panginoon. Okay? Kasi ganito ha, paano ako magiging close sa Panginoon kung doon siya papunta, ako naman dito ako papunta? Tama? So, para kami maging close, dapat sumusunod ako sa Kanya. Ginagawa ko kung ano ang gusto niya. Kung ano ang kalooban niya sa buhay ko, yun ang nasusunod. Amen? Pakisabi ulit, obey. Ano pa? Serve. Pakisabi rin, serve. Mag-serve din tayo. Sumunod. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, mas napapalapit tayo sa Kanya. Bakit? Kasi ginagawa natin kung ano yung gusto niya na gawin natin at ginagawa natin yung nakakaluwalhati sa Kanyang pangalan. Amen? Okay, so pakisabi ulit, intimacy. Yung pala yung gustong-gusto ng Panginoon sa atin. So give it to yourself. Irigalo mo yan sa sarili mo. Sabihin mo, Lord, ngayong Pasko, ngayong panahon na, kasi ang problema ngayong panahon nga ng Kapaskuhan, di ba? Nakikita naman natin, although Christmas ang tawag natin, pero ang mga tao nakafocus sa kung saan-saan, nakafocus sa kikitain, nakafocus sa mga material na mga bagay, nakafocus sa holidays, sa pasyalan. Sa iba nga, yung Christmas, Happy Holidays na lang, tinatanggal na yung Merry Christmas kasi andun yung salitang Christ. Pero tayo mga Kristiyano, dapat hindi ganon. At hindi tayo papayag na ang panahon na ito ng Kapaskuhan ay doon pa tayo nakakalimot sa Panginoon. Hindi. Dapat, ang hinaharap natin ngayong panahon ng Kapaskuhan, nagde-develop tayo ng relasyon natin sa Panginoon. Amen? Hello, amen ba? Sino ngayon, yung sa ngayong Pasko, yung talaga regalo mo sa sarili mo? Magiging mas close ka kay Lord. Okay? Sige, palakpakan natin si Lord. Alam nyo, regalo mo yan sa sarili mo. Uulitin ko, ha? Hindi si Lord ang makikinabang dyan. Tama? Sige. Nababawasan ba ang pagka-Diyos niya pag malayo ka? Nadadagdagan ba ang pagka-Diyos niya pag malapit ka sa Kanya? Hindi naman. Kung tutusin, anong mapapala niya sa'yo? Tama? Kaya lang mahal ka lang niya talaga, kaya gusto niyang maging malapit ka sa Kanya. Ngayon, pag ikaw napapalayo sa Kanya, ikaw ang nawawalan. Pag ikaw napapalapit sa Kanya, ikaw ang mas napapabuti. Kaya sabi ko, iregalo mo yan sa sarili mo. Lord, gusto ko maging close pa sa'yo para mas maranasan kita. Alam ko, marami ka pang gagawin sa buhay ko. Alam ko, marami ka pang mga plano sa buhay ko. Gusto ko pong mangyari yon. Alam ko, sa'yo, mayroon talagang totoong kapayapaan. Mayroon talagang kaligayahan sa piling mo. Kaya Lord, gusto ko maging close sa'yo. Amen? Amen? Pakisabi po, intimacy. Number 2 is mercy. Pakisabi ng malakas, mercy. Regalo naman natin sa ating kapwa. Ituloy natin yung binabasa natin kanina. Sabi doon, sa verse 29, ay upang huwag siyang lumabas sa kahihiya. Nagtanong pa siya, sino naman ang aking kapwa? Kasi sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself. No? So sabi niya, ay, sino naman ang aking neighbor? Verse 30, nagsabi ngayon ng kwento si Lord. Basahin po natin. Sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, parang hinuldap, no? Hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Verse 31, Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo na makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Isipin niyo parang yung balon, no, nakahandusay yung mama. Nung dumaan yung pari, instead na tulungan, lapitan, lumihis. Ganon din ang ginawa nung Levita. Ano ba yung mga Levita? Sila rin yung mga naglilingkod sa templo. No? So, pag lumihis din. Tapos ano ang kasunod? Verse 30. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Ito yung Samaritan. At ito dito galing yung salitang good Samarites. Nagsisimba pero chismosa, sabi nila. Ano? Tingnan katabi, huwag kang good Samarites, ha? Good Samaritan.
Nang makita niya ang biktima, ano naramdaman niya? Siya ay naawa. Naawa lang ba siya? Feelings lang ba? Ano ginawa niya? Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis, at alak ang mga sugat at binendahan. Binuhusan daw ng alak. Bakit alak, pastor? Kasi nga may alcohol yung alak. May alcohol content. O ngayon naman mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pwede ka nang dumirekta ng bumili ng alcohol, ha? Baka naman kasi, anak, may sugat akong maliit. Bili ka nga ng gin. Tapos tinubog mo yung bulak, ginanon mo ng konti, tapos ininom mo yung tira, no? Nagkaroon ka pa ng excuse. So, pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno o donkey at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 saraping pilak. Malaking halaga na yan sa panahon na yan, ha? Ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Okay? Ano ang ibig sabihin? Wow. Nung nagtanong yung mama, nakausap ni Lord kanina, sabi, sino ang aking neighbor? Who is my neighbor? Alam nyo, hindi siya sinagot ni Lord. Actually, ang naging sagot sa kanya ay, huwag mong tanungin kung sino ang neighbor mo. Ang tanungin mo sa sarili mo, neighbor ka ba? Huwag mong tanungin kung sino ang kapwa mo. Ang tanong, marunong ka bang makipagkapwa? Hello? Hello? Dapat pala tayo yung nakikipagkapwa. Bakit? Verse 36. Tingnan niyo yung verse 36. Sa English na. Pagkitingnan sa English, baka hindi nila maintindihan yung Tagalog eh. Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? O sige, may kausap si Lord, di ba? Yung kausap niya. O sige, ngayon sabihin mo sa akin, sino sa kanila ang totoong neighbor? Ano sagot niya? Verse 37, he said, the one who showed him mercy. Kaya ako pinabasa sa English because of that word. No? Ano raw? The one who showed him mercy. And Jesus said to him, you go and do likewise. Ano raw uli? Mercy. So ano raw? Sabi ng Bible, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ang isa sa mga best na paraan na pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mercy. Amen? Bakit? Kung mamahalin ko ang aking kapwa kagaya ng pagmamahal ko sa aking sarili, sabi ay kung ano yung gusto kong gawin ng iba sa akin, gagawin ko sa kanila. At kung ano yung ayaw kong gawin ng ibang tao sa akin, hindi ko rin gagawin sa aking kapwa. Yun ang ibig sabihin ng loving your neighbor as you love yourself. So ibig sabihin, kung gusto ko ako, mayroong mercy sa akin yung ibang tao, dapat nagpapakita rin ako ng mercy sa iba. Amen? Pag ako nagkakamali, ayaw kong ginadjudge ako, gusto ko maging merciful din ako sa ibang tao at hindi ako magja-judge basta-basta ng aking kapwa. Amen? Pag ako mayroong mabigat na sitwasyon, gusto ko may dumadamay sa akin, may tumutulong sa akin, gusto kong tumanggap ng mercy. Pag yung ibang tao may pangangailangan, may mabigat na sitwasyon, magpapakita ako ng mercy, ako yung magiging karamay niya. Amen? Yun pala ang ibig sabihin nun. So ibig sabihin, isa sa pinakamagandang application ng loving your neighbor ay mercy. Maliwanag? Kung paanong napakagandang application ng loving God ay intimacy, ganun din naman, pinakamagandang application ng loving your neighbor is mercy. Pakisabi ulit ng malakas, mercy. Ano ba ang definition ng mercy? Tingnan nyo ito compassionate treatment of those in distress. Pakisabi, treatment. Hindi lang feelings. Amen? Yun ang pagkakaiba ng pity sa mercy. Ano ang pagkakaiba ng pity sa mercy? Awa sa kahabag. Ano ang pagkakaiba nun? Ang awa o ang pity, feelings lang. Uy, kawawa naman siya. Uy, kawawa ka naman. Bes, sumalangit na wang yung kaluluwa. Ang pity, ang awa, naramdaman mo lang. Tama? Wawa. Ganon. At tama lang na makaramdam tayo ng ganon. Pero ang mercy, kagaya ng salitang compassion, kapareho lang niya yan, ang mercy, laging may kasamang aksyon. Pakisabi ng malakas, aksyon.
So, hindi lang siya tungkol sa mga damdadamdamin natin, kundi ito raw po ay tungkol sa mga ginagawa rin natin. Ang tao na may mercy sa kanyang kapwa ay nakakaramdam ng pangangailangan at kondisyon ng ibang tao, pero meron din siyang ginagawang aksyon para makatulong siya sa kanyang kapwa. Amen? Okay, pakisabi ulit ng malakas, mercy. At yun ang gusto ni Lord na gawin natin sa buhay natin. Kaya ang mercy, regalo natin sa ating kapwa-tao. Dapat pala yun yung ibinibigay natin. Maging merciful tayo sa ating kapwa. Tingnan nyo yung 2 Samuel 22 verse 26. 2 Samuel 22 verse 26. Sabi po niya, with the merciful, you show yourself merciful. Ano raw? With the merciful, you show yourself merciful. Kung ikaw daw mahabagin, magiging mahabagin din si Lord sa'yo. Kung ikaw matigas puso mo, baka titigasan din ni Lord ang puso niya sa'yo. Tama? Kasi ganun daw pala ang Panginoon. Ang minsan pinagbabasihan niya ng gawa niya sa buhay natin ay depende kung paano nating tratuhin yung kapwa natin. So gusto ng Panginoon maging merciful tayo. Naalala ko tuloy, mayroong pagkakataon na yung bunso namin, yung panganay namin, 7 years old pa siya, so matagal-tagal na ito, ay nagkasakit at muntik na talaga siyang mamatay. Grabe yung nangyari sa kanya, no? Mahabang kwento. Pero anyway, andun kami sa hospital, Philippine Children's General Hospital. So po, siyempre, daming mga magulang din doon, yung mga anak-anak nila na mga may sakit. Alam niyo, habang andun kami, nakikita namin din yung habag-habag na kalagayan ng mga tao, ng mga magulang na siyempre bigat na bigat ang kanilang kalooban dahil sa kanilang mga anak na nasa hospital. Yung iba nakita namin, namatay yung anak. Siyempre, nararamdaman namin yung nararamdaman nila kasi mga magulang din kami. And at the same time, nakikita namin yung mga magulang na andun namumroblema pa sa kanilang pambayad. No? Nung panahon na yon, may sarili kaming problema din. Yung anak namin may sakit, may pinagdadaanan din kami. Actually, mas malaki yung bayarin ng anak namin sa hospital kasi kakaiba nga yung kanyang naging sakit. Ang mahal ng mga bayarin sa doktor, ang mahal ng bayarin sa hospital. No? Pero nung mga time din na yon, halimbawa nadaan ako doon sa pasilyo, nakita ko yung magulang na mga lungkot na lungkot. So nilapitan ko sila, pinag-pray ko sila, tapos binigyan ko sila ng pera. No? May pangangailangan ba kami? Mayroon. Wala pa kaming pambayad doon. Wala pa talaga kaming pambayad. Tapos si Mami Weng, hindi ko rin naman nakwento yun sa kanya, hindi naman kami nag-usap. Ganon din pala, meron din sa nadaanan, nakita rin niya, mga magulang na mga namumroblema din, nagbigay din siya, tumulong din siya. No? May pangangailangan ba kami? Alam ba niya yon? Oo. Actually, ang laki-laki pa po ng bayarin namin. Pero nung panahon na yon, basta ang sabi namin, Lord, kayo na po ang bahala. Pag sinabi ng doktor na lalabas na kami, na pwede na kami lumabas, lalabas kami. Nang hindi magiging dahilan ng hindi namin paglabas yung aming bayarin. At totoo nga po, nung araw na sinabi ng doktor, bukas lalabas na kayo, kinabukasan nakalabas po talaga kami. Na-solve po yung mga pangangailangan namin sa panggastos. Bakit? Ganun po talaga mga kapatid. Minsan gusto lang din ng Panginoon na tayo po, wag puro sarili natin, wag puro dalahin natin, wag puro concerns natin, wag puro problema natin, wag puro pinagdadaanan natin ang iniisip natin. Isipin din daw natin ang iba. Makikita ninyo, mas pinagpapala tayo at mas tinutulungan tayo ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen? So, hindi pala excuse yung, pastor, ganito lang naman kasi ako, pastor lang ako kaya. Hindi po, may kakayahan po tayo. Huwag po ninyong isipin na laging ang pagtulong ay tungkol sa pera. Hindi po, minsan presensya mo lang. Tama? Minsan, kausapin mo lang. Minsan, magpakita ka ng concern. Ganun lang, At makikita po ninyo, minsan akala natin wala lang yung ginawa natin. Napakalaking bagay pala doon sa tao na mga tinulungan po natin. Amen? Mga kapatid, kasi sabi po ng Bible, sino ba si Lord? Exodus 34 verse 6. Exodus 34 verse 6, the Lord passed before him and proclaimed, nagpakilala raw si Lord. Ano raw ang kanyang katangian? The Lord, a God, merciful and gracious. Slow to anger. Wow. Ganun pala si Lord, no? Mahabagin. Punong-puno ng grasya. Ano pa? Mabagal. Magalit. And abounding in steadfast love and faithfulness. Saganang-sagana. Mayaman sa hindi walang kupas na pag-ibig at katapatan. Ganun
pala si Lord. Merciful siya, kaya gusto natin maging merciful din tayo sa Kanya. Amen? Minsan, ang problema ay masyado na tayong sanay sa Kristyanismo o napupokus tayo masyado sa church, tapos nakakalimutan natin ang ating kapwa. Actually, yun ang ibig sabihin ng Panginoon nung kinuwento niya. May dumaan na pari, nakita yung nakahandusay, iniwasan. May dumaan na Levita, nakita yun, iniwasan din. Bakit ba sila umiwas? Alam niyo po, kasi meron silang batas sa Old Testament na pag ikaw maglilingkod sa Diyos, ay madidisqualify ka pag nakahawak ka ng unclean. Ano yung unclean? Mga bagay na marumi. At para sa kanila, ang patay, unclean. Ang patay ay marumi. So, dahil marumi, pag napadikit sila, madudumihan sila, madidisqualify sila, hindi sila makakapaglingkod sa templo sa araw na yon. Mawawalan sila ng ministry, kailangan nilang mag-live ng ilang araw, ganun. So para sa kanila, ay mayroong matinding pangangailangan, tapos inisip nila yung gagawin nila doon sa templo, tapos po, puro sila tungkol sa kanilang gagawin, tungkol sa kanilang relihiyon, nalimutan nila mayroong tao na nangangailangan. Hindi ganon ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Mga kapatid, itong nakaraan lang, noong Friday, andun ako sa Pampanga, sa San Fernando, meron kaming malaking conference. Yung kasama ko pong speaker, si Pastor Jonel, nagkwento po siya. At sabi niya, noon daw siya ay bata pa, isa sa una niyang ginagawa sa church, drummer po siya. Drummer. Tapos, teenager lang siya noon. Tapos may in-invite daw po siya na kaibigan niya na emo. So, nagdadrum si Pastor Jonel, may emo siya na kaibigan, nakaupo doon sa isang tabi. Siyempre, emo nga eh. No? So, yung itsura, yung kuko na maitim. Tapos alam naman natin yung formang emo, di ba? At tapos nakasombrero ganyan, nandun siya sa church. Maya-maya daw, may lumapit na leader ng church na nakatatanda at sinabihan yung bata, pag hindi mo hinubad yung sombrero mo, ilalabas kita rito. Sabi raw na ganun. No? Yung bata, napahiya, umalis, hindi siya nagubad ng kanyang sombrero, umalis na lang. Tama naman, kung may patakaran kayo, kung may patakaran tungkol sa sombrero, tama naman bilang respect, di ba? Pero pwede naman sabihin na maayos, tama? Tama? May mga pwede rin namang pagbigyan kasi nga bagong-bago nga eh. So, anyway, umalis daw yung bata, sabi ni Pastor Jonel, mula nang di na niya nakita. Nabalitaan na lang niya, nagpakamatay yung kaibigan niyang yon. Imagine, di natin alam, may mga pinagdadaanan yung ating kapwa, tapos hindi tayo marunong pakita ng mercy. Tapos ito yung, di ba? Kasi minsan, masyado na tayong maka-church, nalilimutan nating maging makatao. Hello? Hello, mga kapatid. Mercy. Pakisabi ng malakas, mercy. Yun ang gusto ng Panginoon. Have mercy. Pakisabi ng malakas, have mercy. Pwede ba ibigay natin to sa ating kapwa? Hindi ito tungkol sa, wala akong parigalo, hindi ako nagsasalita ngayon tungkol sa iririgalo natin ng material na bagay o pinansyal. Magpakita ka ng mercy sa kapwa mo. Ang laki na ng nagagawa mo sa harapan ng Diyos. Amen? Have mercy on the victims. Pakisabi ng malakas, victims. Ang daming biktima. Naniniwala ba kayo ang daming biktima sa buhay? Yung pagiging biktima, of course, may mga pabiktima rin naman talaga. Pero pinag-uusapan natin yung mga totoong mga biktima. Anong mga biktima? Una, victim of others. Mayroong mga taong biktima ng kanilang kapwa-tao, kagaya nitong binasa natin na ikwento ni Jesus. Di ba? Na-hold up, binugbog. At alam din naman natin, sa buhay natin sa mundo, ang daming masasamang nangyayari. Tama? Napagsasamantalahan ng kanyang kapwa. Ang daming mga nagiging biktima ng krimen. Ang daming mga ganyan. Ngayon, kung may maitutulong tayo, tumulong tayo. Pero specifically, gusto kong sabihin ito, maraming mga bugbog ng bullying. Maraming mga tao na bugbog sa labas, nakangiti, tahimik lang sila, parang okay lang sila. Yung pala bugbog na yung kanilang kalooban, yung kanilang puso, hirap na pala sila. No? At hanggang sa, yung iba sumusuko na. Bakit? Yung nga po, sa panahon nga ngayon ng bullying. Hello? Mga kapatid, yung ano ba ang dapat nating gawin pag gano'n? No? Kasi nga po, alam nyo, unang-una mga kapatid, please. Kung tayo, mayroong alam natin na binubuli, huwag ka naman nang sumali, ha? Mapa-internet yan o mapa-personal, huwag ka na rin makitawa. Hello?
Ako po kasi nung di pa ako Christian, nambubuli din po ako, kaya madalas din po ako napapaaway dati. Ano ba yung mentalidad na nambubuli? Una, ginagawa natin katuwaan ng ating kapwa. Kala natin nakakatuwa tayo, yung pala nakakasakit na tayo. So I realize, nagpapatawa lang naman ako, nangungulit lang ako, yung pala masakit na yung ginagawa ko sa aking kapwa. No? Ano pa? Yung binubuli yung kayang-kaya, tingin mo kasi kayang-kaya mo. Okay, pangalawa, o pangatlo, binubuli yung tingin mo walang key sa buhay. Wala kang karapatang lumigaya. Wala kang karapatang maging confident sa sarili mo. Kaya dapat ipaamukha ko sa iyo na ganito ka. Yung ganon. Maraming mga dahilan. No? Alam nyo, yung anak namin mismo na panganay, grabe yung mga bullying pala na pinagdaanan niya nung nung high school siya. Nalalaman na lang namin nung wala na siya doon. Hindi siya nagkukwento. Parang umingiti siya. Nahayaan lang niya, yung pala, antindi na pala ng mga pinagdaanan niya. Yung mga mapapanood mo lang sa TV, isa nakaupo siya, ginugupit yung kanyang buhok. Minsan, pinapaligiran siya ng mga kasama sa school, tinutulak. Yung pinapalibutan, tapos itutulak, may hahablot. Namalaman ko yung mga yan. Kaso nalaman ko, huli na ang lahat. Papasunog ko sana yung school kung nalaman ko ng maaga. Pero, hindi nila alam, pag ginagawang laro, grabe pala yung nagiging effect sa isang tao. Hello mga kapatid. Kaya tayo, ingat tayo dyan. Ha? Pag tayo mga taga GTC, yan yung isang bagay na babantayan natin sa mga sarili natin. Hindi ka magiging part ng bullying. Amen? At kung may nabubuli man, kung may magagawa ka, tulungan mo. Amen? Amen? Pero siyempre, with wisdom, pinag-iisipan din. Hindi yung padalos-dalos ka rin. Hindi yung bara-bara. Kasi baka mamaya mapaaway ka pa. Nangyari din kasi sa akin yan, na born again naman ako, nakakilala na ako sa Panginoon, hindi ako nang bubuli. Minsan yung isang kaibigan ko na, isang kaklase namin na bagong transfer doon sa school namin, binubuli naman. So medyo nainis ako, sabi ko, sinaway ko kasi binubuli no? Nang bubuli po, grupo ng isang sikat na grupo po doon sa school namin, mga cool kids po doon sa grupo, sa school namin nung panahon na yun. So, sinaway ko, tapos sinagot ba naman ako ng, tumigil ka nga dyan, Rapi, ganon, no? Sabi ko, pinagsasabihan lang kayo, gusto mo ako harapin nyo. So, nag-ganon ako. Tapos, pero totoo yun, no? Pagbasagulero nga kasi ako dati. Anyway, so tara! Lumabas kami ng school. Yung school namin sa Lingayen Beach, paglabas mo ng school, dagat na agad. No? So, lumabas kami ng school, yung dagat namin, ang tahimik ng karagatan doon kasi walang gaanong tao. Tapos, ang sarap pagmasdan ng hampas ng alon sa dalampasigan. Tapos, napakasariwa ng hangin, kaya ang sarap magsapakan. No? So, doon kami So, pag may nagkakainitan kami, punta kami doon, sapakan kami sa beach. No? Tapos, yung papalubog pa lang ang araw, ang sarap ng tanawin. No? Pero papunta na kami, no? Tapos maya-maya, yung mga katropa, andun na, napaligiran ako ng 3 sa kanila, no? Anyway, praise God naman kasi hindi na ito. Nung makakilala ko sa Panginoon, hindi na po ako napatrouble talaga. Pinag-adyan ni Lord may umawat. No, kasi anak na ako ni Lord, di na rin pinahintulot ng Panginoon, no? Ang point ko, kasi mali rin ako. Di ba? Yung ininitan ko rin kasi ulo ko. Pero kung tutuusin, pwede namang i-approach sa mas magandang paraan. Amen? O kaya kung hindi mo man sila masaway, hindi mo sila tingin mo, hindi wise na sawayin mo, at least man lang maging kaibigan ka doon sa binubuli. Para alam niya, hindi buong mundo galit sa kanya. Hindi buong school, hindi buong barangay galit sa kanya. Amen? Hello, amen mga kapatid? No? Maraming mga bugbog sarado sa buhay, ha? Huwag na tayong makisama pa at sana makatulong po tayo. Pakisabi ng malakas, have mercy. Kanino? Sa mga biktima ng iba. Pangalawa, have mercy with those who are victim of themselves. No? Victims of themselves. May iba talaga namang may ginawa kasi sila. May nasabi sila, may pinost sila. Ayan tuloy, nabas, nag-trending pa sila. Kaya nga nagkakaroon ng mga cyberbullying, right? Tama? So dahil dyan, ayun para, kapag may nagawa silang masama, tapos nagkaroon ng katapat, nagkaroon ng consequence, di ba? Ano ang reaksyon natin? Sige nga. Halimbawa, meron siya nagawang mali. O tapos ito inaani niya. Ano ang reaksyon natin? Ano sasabihin natin? Deserve. Di ba? Ganun tayo, di ba? Buti nga sa'yo. Hello? Di ba ganun tayo? Pero ang taong may mercy, hindi ganun. Amen? Kahit nagkamali yan,
tandaan mo, nagkakamali ka rin. Amen? Kahit nagkasala yan, tandaan mo, nagkakasala ka pa rin. So kailangan pala, meron tayong mercy sa ating kapwa. Hello, maliwanag. Mga kapatid, hindi pala dapat na ganon. Hindi yung, buti ka sa'yo. No? Hindi dapat na ganon. Okay? Alam niyo, yung mga tao po, pag sila nagkamali, nagkaroon ng consequence, inaanin na nila. Alam naman nila, mali na sila eh. Hindi mo na kailangan pang ipagdikdikan sa kanila at ipamukha ng bonggang-bongga sa kanila. Tama? Kasi alam na nila yon. Kailangan na, minsan kailangan nating umunawa at kailangan na lang din natin silang tulungan. Matagal-tagal na rin dito sa church, mayroong pagkakataon na may isang, hindi pa uso gaano noon ang cyberbullying, pero ito talagang grabe yung dinanas niya, yung tinatawag na Amalayer, no, kung nabalitaan nyo yung dati, kasi talagang pati sa ABS-CBN, pati sa GMA, napabalita siya, milyon-milyon talaga. grabe yung pinagdaanan niya. Kasi napaaway siya sa Lady Guard, sinigaw-sigawan niya yung Lady Guard doon sa LRT. May ng video. No? Anyway, yung grabe yung dinadanas niya noon. Pero yung nga po, na-invite siya dito sa church, napunta siya dito sa church, nakakilala siya sa Panginoon. Galing pa siya ng Rizal, pumunta pa rito. Bakit? Kasi ang tanging church natin ang nagmalasakit. At nagsabi sa kanya na mahal siya ng Diyos. Pumunta siya rito dahil dito nakakilala siya sa Panginoon. Pagkatapos noon, pinuntahan niya yung Lady Guard na nakaaway niya, yung Lady Guard nakakilala rin sa Panginoon. Bakit may mga ganon? Kasi nagpakita tayo ng mercy, mga kapatid. Sana ganon ang GTC. Huwag tayong makakalimot, ha? Amen? Hindi yung, ito na naman, may issue na naman, nakisama ka pa, ikaw pa talaga unang nag-share talaga, no? At comment ka pa. Hindi, balik po tayo doon sa tayo ministers of mercy. Amen? Hello, maliwanag mga kapatid, mercy. Pakisabi na malakas, mercy. Ano pa? Meron ding mga biktima ng circumstances. Anong mga circumstances? Mga sari-saring kalagayan sa buhay. Ano yun? Pwedeng karamdaman. Ang karamdaman, hindi lang physical. Minsan okay siya, ngingiti-ngiti siya, pero mayroon parang depression. Hello? Pero parang anxiety. Hirap na hirap pala siya. No? Sa kanyang kalooban. Mayroong mga biktima ng kahirapan. Biktima ng magulong pamilya. Biktima ng kung anong problema. Ang daming mga tao po. Ano po ang papel natin? Hindi para manghusga. Ang papel natin para mahabag. Amen? Show mercy. Pakisabi na malakas, have mercy. Mahabag daw tayo sa ating kapwa. Yun ang regalo natin sa ating kapwa. Again, kahit sino, kahit wala kang kahit piso sa bulsa mo ngayon, kaya mong magpakita ng mercy. Amen? Hello, amen ba? I-practice mo yan sa mga tao na malalapit sa'yo. No? Practice natin sa mga tao sa paligid natin. That's your gift to other people. Amen? Ang Panginoong Jesus, bumaba mula sa langit para maging close tayo sa Kanya. Tapos nung nandito na siya sa lupa, ano ang karaniwang ginawa ni Lord? Tumulong sa mga mahihirap, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan. Nagpakita siya ng mercy. Ang mga Kristiyano, ganun po tayo dapat. Amen, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Sige po, tumayo tayong lahat. Ano ulit ang intimacy? Regalo mo sa sarili mo, ha? Ikaw makikinabang dyan. Believe me, kapatid. Believe me. Ano yung mercy? Regalo natin sa ating kapwa. Amen? Alam mo, pag ikaw mas close kay Lord, mas nagiging blessing ka sa ibang tao. Ganun yun. So, imagine, no, dahil close ka sa Panginoon, minsan pag may pinag-pray ka, yung pinag-pray mo, na may sakit, pinagaling ni Lord, no? So, imagine, nakagawa ka ng act of mercy, nakatulong ka ng malaki sa kapwa mo. Kaya magkasama po talaga itong dalawang ito. Yumuko tayo at pumikit. Mananalangin tayo. Ipatong nga lang yung kamay sa puso. At kausapin mo si Lord. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng tamang puso. Sige po, hingi tayo sa Panginoon. Hingi tayo sa Panginoon. Ito ang panalangin ko. Na ang GTC maging people of intimacy and people of mercy. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na mahalin kita. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sige po, panalangin ninyo.
At tulungan niyo ako mahalin ko ang aking kapwa, kagaya ng pagmamahal ko sa sarili ko. Opo, Panginoon, narinig mo kami. Alam niyo, yung laman ng puso namin ngayon, kilala mo rin kami, Panginoon. Kilala mo rin kami. Sa oras na to, hinihingi po namin, Lord, ma-develop ang intimacy namin sa inyo. At Lord, magkaroon pa kami ng mercy sa aming kapwa. Panginoon, nakikiusap kami sa iyo, sumasamo kami sa iyo, ibigay mo po ito sa amin, Panginoon, dalawang napakagandang katangian. Katangian namin mula ngayong Kapaskuhan na to, na dadalhin namin buong buhay namin, na may intimacy kami sa iyo at may mercy kami sa kapwa namin. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ang salita niyo sa puso namin, sa buhay namin. In Jesus' name, amen at amen.